10 days na po ang service credit para sa election service. Si Antonio Tino po ito ng number 21 ACT Teachers Party List. Ako naman po si Teacher Rubes, ang Pangulo ng ACT NCR Union. Sir Epi po mula po sa Manila Public School Teachers Association. Ako naman po si Teacher Vlad, ang Pangulo po ng ACT Philippines. At Sir Arik po ng Quezon City Public School Teachers Association. Magkakasama po kami katatapos lang ng dialogue with COMELEC Chair George Garcia. Sa election honorarium, nadagdagan po ng 2,000 pesos. At inaasahan po natin na mailalaban pa ang dagdag na 1,000 para sa ating transpo allowance. At syempre, tuloy-tuloy yung ating laban para tuluyan ng mawala yung ating PAC sa ating election honorarium. At isa ring pahirap no mga nakaraang eleksyon kailangan pa nating pumirma no doon sa ating pagano ng balota no o sabihin mismo sa makina. Pero ngayon po wala na po at di na po nire-required po yan DICT signature na yan. At kaugnay sa service credit, hindi lang po teachers, pati mga government employees na magsaserve sa eleksyon ay mabibigyan ng 5 days election service. Dati wala po yan. Siguro yung medical assistance na lang din po, no? Agad-agad na pinangako ng COMELEC na magkakaroon po sila ng aksyon kapag may mga gurong nasangkot. At higit sa lahat, yung legal assistance din. Magkakaroon po ng pirmahan ng IBP at ang COMELEC upang tulungan yung ating mga guro na masasangkot sa mga anumang problema o suliranin sa COMELEC o Commission on Elections sa araw ng halalan. At isa pang good news, isasama na tayo ACT Teachers no, sa voter care hotline ng COMELEC para mabilis ang pag-report ng mga nangyayari on the grounds sa araw ng eleksyon. Kaya po, tagumpay po ang naging dialogue ng ACT at ACT Teachers Party List with COMELEC Chair Garcia. Abagan po natin ang mga bagong resolution na lalabas mula sa COMELEC bilang pagpapatibay sa